Hello everyone at welcome back sa ating PHP video tutorial series. And for today's one, pag-uusapan natin or itutuloy natin ang ating topic regarding session. Okay? So last time, pinag-usapan natin kung paano natin kukunin yung data ng session natin doon sa ating login page or sa ating login form. So once halimbawa na tama lahat ng credentials na in-input ni user doon sa login form, automatically kukunin natin yung session niya and then i-redirect natin dito sa ating pinaka user page. Okay, so yung session method natin is kukunin natin using a variable pag na-redirect or napunta na tayo dito sa kabilang page, okay? But then again, class, do not ever forget na dapat ay nagsisimula tayo sa ating session start function nang sa ganun is gumana or makuha pa din natin ang session kahit nasa ibang page na tayo ng ating website. Okay? So, ituloy natin ang ating discussion dito. So now, na nakuha na natin yung session natin at nagamit na nga natin dito sa ating pinaka-display sa ating front end which is eto, yung data natin na nasa database natin which is yung pinaka-username niya and then yung data na si Kath. Okay? So, ang gagawin natin ngayon is once na okay na tayo, we have to get all the data which is yung tinatawag nating auto-populate. So, pag sinabi nating auto-populate, kukunin natin mula sa database yung mga record or data na nandoon sa ating nakuhang, say for example, username. Okay? But then again, class, we have to make sure na yung gagamitin yung data, okay, ay yung mga data na unique yung kanilang record. Okay? So, halimbawa, yung user ID natin, since obviously itong ating pinaka-primary key, so pwede natin gamitin yan. The username, so since based sa ating verification, so dapat wala nang ibang mag-e-exist na username, so pwede natin gamitin ito. Same as with the email address. So itong tatlong to is kahit ano dito is pwede natin gamitin as the unique identifier ng ating data. Okay? But for the purpose of this video, ang gagamitin natin is the username. Okay? So once okay na tayo, again, nakuha natin yung pinaka-session method natin na may lamang username at inassign natin doon sa variable session, ang gagawin natin is mag-query tayo ngayon. So, kakailanganin natin na gumamit ng query function ng PHP. So, para magawa natin yon, so, get the data from the database. Okay? So, gagawin natin is mag-assign tayo ng variable. So, get the data. Then, magawa natin yon. So, MySQLi query function ang gagamitin natin. At again, class, ang MySQLi query function ay may dalawang parameter. So, una, yung database connection natin which is represented by the variable con na kung saan nandito siya, okay, sa ating dbconnect.php file. Okay? Then, yung pangalawang parameter is yung ating pinaka-query sa database. Okay? So, for this one, ang gagamitin natin is the select all. Okay? So, ibig sabihin lahat ng record mula sa database ay ilalabas natin or i-query natin. Okay? Then, from, ibig sabihin, saang table natin kukunin yan? So, based dito sa ating database, sa shop database is kukunin natin dito sa ating user table. Okay? So, user. Then, filter out natin by using the where clause. So, where. And then, since ang ginamit natin is the username, okay, so tandaan nyo, yung gagamitin natin for this one is the username, yung nandito sa ating field. Okay? Username is equal, so single quotation dahil string ang kukunin natin, which is itong ating
user variable. Okay? So, once na okay na tayo, ang gagawin natin is i-check muna natin kung ilan record or kung may record bang mapu-pull out doon sa ating database. Okay? So, kailangan muna natin ma-confirm nang sa ganun is makapag-code tayo ng maayos. So, ang gagawin natin is count data, then may SQLi numRows function ang gagamitin natin para malaman natin kung ilan yung result ng ating query. Okay, so using the get data variable. Okay, this one. So, para malaman natin, so if yung ating variable na count data, so kapag yung count data natin na variable is at least merong isang record or greater than 0 yung madi-display niya, so gagawa tayo. So using the notif, okay, the notif variable is doon natin i-display yung record. Okay, so ang gagawin lang natin, there are, okay, then i-concatenate natin din yung variable natin na count data. Oops. And then, there are record in the database. Okay, so technically class, we're expecting na at least one or dapat one record ang mailabas niya from the database dahil again, kukunin natin is yung mga unique identifier or unique field dun sa database natin. So we're expecting na one yung record na mailalabas niya dun sa ating database. However, kung wala naman, okay, so else, so kung wala, again, ang di-display ng ating notif variable is this text. Okay, so there are no records in the database. Okay, so now let us try this one. But before we try it, so if I'm not mistaken, wala pa tayong display for the notif. So gagawa lang ako ng pansamantalang pang-display natin. Okay, ng ating notif. So gagawa tayo ng bootstrap. Okay, so display 6 and then center natin. And then sa loob nitong ating p tag is the PHP script na i-echo natin si notif. Okay, si variable notif. And then, once na niran natin yan, so dito natin malalaman kung existing nga yung ating record sa database. So, save natin and then refresh natin. Okay, so kung makapapansin ninyo, ang in-output niya is there are one. So, ibig sabihin may isang record sa database. So, kung ito yung in-output niya, then dito sa part na to is dito natin kukunin or i-auto-populate yung data natin sa database. So, using the looping statement, okay, so while, and then yung ating variable, so any variable name, so row is equal to MySQLi fetch asok. Okay, so MySQLi fetch asok, so itong gagamitin natin para makuha natin yung array of records natin sa ating database. Okay, so ang gagawin natin is we're going to get the data doon sa ating query. Okay, kapag okay na tayo dyan, so while and then any variable representation na pwede nating kunin. So ang kukunin natin is una yung ating email address. So email address is equal to the variable row and then yung ating pinaka-array. Okay, which is halos katulad lang naman ng ginawa natin for the variable. So, email address. Para hindi na tayo malito. Okay? And then, what else? So, kukunin din natin yung ating
last name, first name, and the address represented by the same since hindi pa naman nagagamit to all throughout ng ating user page.php file. Okay, so last name. Make sure lang na yung nandito sa loob ng row, ninyo is the same kung ano yung ah, casing niya. Okay, so since case sensitive itong part na ito. Okay, then first name is equal to row and then the first name, then the address is equals to the array row and then the address and then after that one yung province, birthday, and age. Okay, so oops, province. So again, row and then province and then birth date. Let's see kung tama ba. Okay, so capital V. Then the row and then the birth date na capital D. And of course, the last one, yung ating age. Okay, so this one and then age. Okay. So kung mapapansin nyo class, kinuha natin lahat ng data except for the password. Okay, so uh, it's unethical na i-display natin ang password sa ating front end. Okay, kahit pa sabihin natin na ito ay naka-encrypt. Okay, so you may also get the user ID kung gusto ninyo, but for us, hindi na natin kukunin dito. So, di-display lang naman natin itong data except for the password dito sa ating front end. Okay? So, kapag okay na, okay, ang gagawin natin ngayon is itong mga variables na ito na yung pwede nating ilagay sa ating front end dun sa ating pinaka page. Okay? So, ang gagawin lang natin for this one is tatanggalin lang natin 'to. Okay? And then gagawin natin is ipe-paste ko lang dito yung table na ginawa ko for this one. Okay? So, I have prepared a table. Okay? A simple table na ginamitan natin ng Bootstrap. Okay? Nang sa gano'n is ma-test natin yung kanyang output. Okay? So, ano ba yung kinakailangan nating output for this one? So, save natin and then refresh natin. Okay, kung mapapansin ninyo, so we have here a simple table na kung saan nandito yung ating email address, last name, first name, address, the province, the birth date, and the age, which is the same na nandito sa ating database. So, ang gagawin natin is i-auto-populate natin yung record ni Kath na username at ilalagay at i-display natin sa second column ng ating table. Okay? So, ang gagawin natin, dito, sa part na kung saan nandito yung ating pinaka ah, table data or the TD tag sa ating HTML. So, dito ko ngayon ilalagay yung ating PHP code. So, again, PHP script, tapos echo, and then yung variable na ginamit natin. So, this one is for the email address. Okay, so ang gagawin lang natin is kakopy-paste ko na lang ito dito sa loob ng ating TD. Okay, so the last name. Okay. And then this one and then the first name. Then the address variable. Then the province variable.
and then birth date, A, and then the age variable. Okay? So kung mapapansin ninyo, itong mga variable na to is the same variable na nandito sa ating looping statement. Okay? So kinuha lang natin yan using the fetch ASOC. Ibig sabihin, mula sa database is ilalabas natin papunta sa ating front end na represented by these variables na ginamit natin dito na inecho natin sa ating PHP. So, ang gawin natin is save natin and then run natin and there you have it. So, meron na tayong ating pinaka data. So, ibig sabihin is na auto-populate na natin yung data na to doon sa ating database. Okay? So, now, let us talk also kung paano natin ito tatanggalin sa ating session. Kasi, nevertheless class, itong data na to is ila-log out natin. Okay? So, para ma-refresh natin yung data mula sa database, so kakailanganin natin itong i-log out. Okay? So, yan ang magiging topic natin for the next video and hopefully may natutunan kayo for this one. Kita-kits on the next one.